Kilala ang bayan ng Paumbong sa Bulacan dahil sa kanilang natatanging suka, ang sukang paumbong. Pero ang industriya ng pagsasasa o paggawa ng suka, tila nananamblay na raw dahil sa pagbabago ng klima. Si Steve Dailisan, on assignment. Sa dami ng sukang gawa sa Pilipinas, isa na marahil sa pinakasikat, matitikman sa Bulacan, ang sukang paumbong. Ang perfect ka-partner ng mga piniritong pagkain, lalo na ng chicharon. At masarap din daw ulamin. Mayaman ang lupang pinagtatamnan ng nipa o sasa na ginagamit sa paglikha ng sukang paumbong. Kaya naman akma ang agrikultura rito. Hindi rin problema ang irigasyon. Kadalasan, ito po ay nababasa ng tubig at yung may bandang sapa, madi. Yung po ay yung kategorya ng lupa dito. Kaya napakadaling lumaki ng sasa. Sa paggawa ng sukang paumbong, pinipitas ang tubo ng sasa sa katatabasan ng tangkay at sasalukin ng katas. Isasalin ito sa tapayan at iimbak sa loob ng 2 linggo. Pero ang industriya ng pagsasasa, nananamlay na. Ang ilang magsasaka kasi noon sa palaisdaan na nakatuon. Ang nakikita ko pong dahilan ng pag-convert ng lupa ay yung kahinaan ng income. Yung kita ng sasa, hindi ganun kalaki pagdating na sa fish pan. Sa 3 dekadang naging magsasasa ni Mang Mario, ni minsan hindi sumagi sa isip niyang magpalit ng hanap buhay. Bukod sa ito na ang bumuhay sa kanyang pamilya, ito rin ang nagbigay pangalan sa kanilang lugar. Natutunan ko siyang hanap buhay dito, tsaka yan ang kinabuhay namin, no, pati ng magulang namin. Siyempre, medyo napamahal na rin siya sa amin. Hindi ko tatanggalin kasi kumbaga sa doon nakilala yung paumbong. Pero sa pagbabago ng klima, napagpasyahan niyang gawing fish pond ang ilang parte ng kanyang sasahan. Unang-una nga, yung sa kita, saka yung may kalaban ka rin sa kalamidad, saka yung mga aksip. Maliit ng araw ang kanilang tinutubo sa negosyo, bibihira pang pumasok ang pera. Pagka naman may tuba ka, monthly naman mayroon ka. Kaya lang, ang isang patid ng tuba, halos 2 buwan lang. Yung kunwari, ang naging singaw ng puso ng sasahan mo, kakaunti, 1 beses ka lang mamatid sa loob ng 1 taon. Kaya 2 buwan ka lang magkakaroon ng tuba. Hindi siya continuous. Pahinga uli. Noong dekada 50 raw, 60% ng latian nakalaan sa sasaan. Ngayon, 300 hektarya na lamang ang natitira. Malaking porsyento na ng lupain sa paumbong, sakop na ng palaisdaan. Nababahala tuloy ang lokal na pamahalaan na mabura ang pagkakakilanlan ng kanilang bayan. Siyempre, pagka ang halos lahat ng lupa rito sa bayan ng Paumbong ay kinonvert sa palaisdaan, talagang yung identity na ito yung pinaka may masarap na suka, mababawasan. Upang hindi tuluyang mawala ang taniman ng sasa, isang ordinansa ang kasalukuyang nakabinbin sa konseho. Yung pong ordinansa na yun tungkol doon sa pag-convert na pagbabawal ng conversion ng nipa to fish pan, yun po maganda kasi nga mababawasan yung bawat may-ari na basta na lang magko-convert. At iyon naman po ikinukuha naman nila ng permit. Umaasa ang mga magsasasa na sa parang ito, mapipigilan ang paglalaho ng produktong nagbigay pangalan sa kanilang bayan. Ako si Steve Dailisan at ito ang aking assignment.